Dalawang pinuno, dalawang uri ng pagtanggap. Yan ang nasasaksihan natin sa ating presidente, si BBM, at si VP Sara Inday. Bakit kaya? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Itong mga nakaraang linggo, nasaksihan natin ang dalawang magkaibang uri ng pagsalubong ng mga tao, lalo na sa mga OFW sa abroad. Nasaksihan natin si BBM nung siya ay sinalubong sa Canada ng mga Pilipino at puro mura, sigaw at galit ang ipinahayag kay BBM, pati na rin kay Claire Castro. Samantala, nung si VP Sara ay sinalubong ng mga Pilipino sa UK, kitang-kita mo ang pagkagiliw at ang excitement ng mga Pilipino na makasama si VP Sara Inday. Bakit kaya? Anong meron sa ating mga pinuno na ang pagtanggap sa kanila ng mga tao ay magkaiba? Hindi lamang po yan sa abroad, hindi lang sa mga OFW. Mapupunan ninyo sa mga videos dito sa Pilipinas kung saan dumadalo ang Pangulo, ay laging ang mga tao ay parang natutulala lang, nakatitig lang sa kanya, kumakaway ng mahina, parang takot na takot baka siya ay malapitan. Yung iba nga, may mga nakita pa ako na tumatalikod pagpapasok na si BBM. Ang eksena na ito ay paulit-ulit sa lahat ng mga pinupuntahan ni BBM. Samantala, si VP Inday Sara, pag siya ay sinasalubong ng mga Pilipino, kahit dito sa Pilipinas, kitang-kita mo talaga ang malaking kaibahan. Isinisigaw ang pangalan niya at sinasalubong siya ng maraming mga tao. At dito makikita na natin agad yung larawan kung bakit negative 27 or negative 7 o basta negative 17 ang rating ng Pangulo. At makikita naman natin dito bakit positive 50 plus ang rating ni VP Sara Inday. Inday Sara. It's because ang tao kasi hindi mo pwedeng pilitin na magmahal sa'yo. Respect is earned. It cannot be demanded. Hindi porkit ikaw may hawak ng espada, ang ibig sabihin nito, ikaw ay irerespeto na ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ang bawat mamamayan ay mayroong sapat na pag-iisip at may pakiramdam para malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanila at kung sino yung kanilang mga mamahalin. Sa sitwasyon na meron ang administrasyon ngayon, malinaw na ang lahat ng kanilang mga ginagawa, ang mga propaganda at pagtatakip sa mga katiwalian ay hindi nakakatakas sa paningin ng mga mamamayang Pilipino. Kahit na ang pag-aakala ng administrasyon ay madali namang bulahin ang mga Pilipino at kaya nila itong mabaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng mga propaganda at kung ano-ano mga pananakot at kampanya, tila hindi ito umuubra ngayon sa mga Pilipino na nagiging mas matalino na sa pagpili ng kanilang mga pinuno. At kung pagbabasihan natin ang reaksyon ng mga tao, ang statistika, mukhang malabo talaga na makahabol ang administrasyon sa popularidad ni VP Inday Sara. At ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit itong impeachment na ito, while it is a propaganda by the administration, seems to have failed. Doon pa lang sa Article 4, it is an utter failure. Because this was never designed. Sinabi ko na nga sa inyo na hindi ito nakadesenyo para kumbinsihin yung mga senador na bumoto para sa kung kanino. The senators have already made up their mind. This impeachment hearing ay para sa inyo at sa akin na kinukumbinsi ng administrasyon na hindi dapat iboto si Inday Sara. Sa atin naman mga Pilipino, okay lang naman na magpropaganda kayo kay VP Inday Sara. Okay naman na siraan nyo siya, karapatan nyo yan. Okay din lang na gumawa ng mga storya at kung ano-ano mga senaryo. Walang problema sa amin yan. Demokrasya yan eh. Ang problema namin dyan ay bakit kailangan yung gastusin yung pera ng taong bayan para dyan sa propaganda ninyo. At iyan ang dahilan kung bakit patuloy na sumasadsad ang popularidad ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Kasi saliwa po sa inyong paniniwala
Matalino na po ang mga tao, matalino na po ang taong bayan. Alam po namin kung anong nangyayari. Alam po namin ang inyong ginagawa. Wala po kayo nakukumbinsi. The statistics will bear us out on this. Yung mga numero ang magsasabi na totoo ang aming mga paniniwala na hindi umuubra ang kampanya nyo. Claire Castro is not helping you out, and all of your vloggers, lahat na kahit na ibato nyo na yung pinaka nakakaasiwang itsura ng mga vloggers, pinakapangit ng mga vloggers na mahahanap nyo, gawin nyo niya lahat yan para ma-distract yung taong bayan. It is no longer working, but you kept on going to the same strategy. Somebody has to be fired. Kailangan na kayong magtanggal siguro ng mga political strategies ninyo because everything that they're telling you is not working. So, what it is now to do for the administration, well, that is for you to figure out. Pero kaming mga tao, mga mamamayan, we already know what's going on. So, we love BP Inday Sara, and we hate this administration for what it is doing to the government. People love Digong, President Digong. People want him to go home. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mas maraming mga tao ang gusto na makauwi niya si Tatay Digong. And you cannot change that. Hindi nyo kayang baguhin yung kaisipan ng mga mamamayan. So stop doing this. Stop alienating yung mga tao, yung pagpapakulong ninyo ng kung sino-sino para lang takutin ng mga taong bayan. Hindi na po uubra yan. May hangganan ang pagkatakot ng mga taong bayan at uusbong at maghahanap ang mga tao ng tunay na katarungan at katwiran. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance.